So, meron pa rin pong mga nagko-questions about sa pagiging direct hire. And napag-alaman ko na napakarami pa pala tayong dapat na ituro para magkaroon tayo ng dagdag kaalaman, at napakarami po palang mga nagda-direct hire. Hindi lamang po pala dito actually sa Saudi Arabia, sa ibang parts pa rin po ng Middle East. Hi mga ka-Smorks! Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasbord Pinay. Subscribe na po at pindutin ang all para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Tara, nood na tayo! Hi mga ka-Smorks! Smorgasbord Pinay na po ito. Kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell gaya po dun sa aking intro. Ayan, eto na naman, panibagong vlog na naman po tayo mga ka-Smorks, dahil naisipan ko po talagang gumawa ng follow-up vlog about sa pagiging direct hire dito sa Saudi Arabia, dahil napakarami pong mga katanungan na gusto nating sagutin, yung mga frequently asked questions or FAQ. Actually, mga ilang buwan ko na po yung ginawa, pero meron pa rin pong mga nagko-questions about sa pagiging direct hire. And napag-alaman ko na napakarami pa pala tayong dapat na ituro para magkaroon tayo ng dagdag kaalaman, at napakarami po palang mga nagda-direct hire. Hindi lamang po pala dito actually sa Saudi Arabia, sa ibang parts pa rin po ng Middle East. And syempre, hindi naman po pare-pareho ang pinagdadaanan or yung mga processing. Although, ang isasabihin ko sa inyo, yung generalized. Actually, ibinase ko po ito hindi lamang sa aking personal na information, experience, kung hindi dun sa mga kasamahan ko na nagda-direct hire. At dun mga kakilala, kaibigan, mga nakasalumang akong mga tao na dumanas din ng same procedure ng direct hire. So, pag gumawa po ako ng checklist kung ano po yung mga pwede pong itanong nyo sa akin, at saka yung mga nakita ko po base po sa mga katanungan nila. Ayan, makikita nyo po dyan. Pasalamat po muna ako dahil unang-una, hindi naman po ako kalakihang channel, pero nagpapasalamat ako sa kanila dahil nagawa nila akong i-subscribe at magtanong. Sa kanila po ako kumukuha ng dagdag na sipag para po makapag-upload ulit. Ayun po. Kasi minsan bilang OFW, napakahirap po talagang mag-upload at gumawa ng mga content. Lalong-lalo na po kung pagod o puyat. Ayun, ang hirap po talaga. Pero tiyatsagaan ko pong gumawa dahil gusto ko rin po itong pagiging kahit small YouTuber or vlogger. So, ito susimulan na po natin mga ka-Smorks. So, first po na question na ginawa ko is about, kumbaga, ano ba ang direct hire? Diba? Ang direct hire sa kayong ordinary, ang direct hire po is, diba, alam niyo naman yung ordinary, yun yung dumadaan ka sa selection. Kumbaga, marami kayo pagpipilian pa. Pero dito sa direct hire ay iba po. Di direct hire po ay ikaw mismo. Kumbaga, may backer ka, galing dun sa magiging mong amo, ikaw lang. Wala nang ibang pagpipilian, ikaw lang. Pupunta ka na sa agency kapag meron ka ng visa, working visa galing dun sa amo mo. Or yung iba, pero normally po ang ginagawa po talaga, kailangan po talaga meron pong working visa, kasi paano ka naman, ibig sabihin meron na pong job order. So, paano ka naman pupunta sa agency kung wala namang hiring? So, ganun lang, di ba? Pag meron ka ng working visa, doon ka na pumunta sa agency. And yung aking experience, ang gagawin ko po dito sa experience ko at sa aking experience sa ibang mga kasama ko na ang gagawin ko, baka i-separate ko na kasi masyadong mahaba po pala itong mga ginawa kong mga frequently asked questions. So, magja-jump na tayo dun sa requirements. Medical dito sa Pilipinas. Pag dito po sa medical sa Pilipinas, ay iba po yan. Iba po ang processing yan, whole body, di ba? Sino ba yung nakaranas na whole body, hubot-hubad, tapos lahat yan chine-check sa inyo, ultimong mata, from head to toe, pati sa likod, yung inyong put yan, di ba? Inatitingnan, baka meron kayong almoranas, pati yung kilikili nyo, yung dibdib nyo, di ba? Ano lang kayo, hubot-hubad kayo, physical check-up, tapos syempre titingnan yung urine, yung stool, ayun, yung heart nyo, lahat, pati mata, ngipin. So, bago po kayo as possible,
habang kayo ay nag-a-apply, iayusin nyo na po kung malabo po yung mata nyo, magpasalamin na kayo, o magpa-check na kayo kung meron kayong pera, or kung ang ngipin nyo ay may bungi or sira, ipaayos nyo na po. Yun. Tapos kung meron po kayong mga masakit, katulad high blood, yung iba po tinatanggap naman yung gano'n, basta meron pong medicine, hindi naman po tapos kailangan po cleared yung inyong baga sa anumang sakit, or yung mga nakahawang sakit, yan, alam niyo naman kung ano yung mga yan, gaya ng hepang, ganyan, AIDS, kailangan wala kayong sakit. Kung meron man, katulad ng yung iba kasi, ako kasi meron akong tawag dito, yung almoranas, pero mild lang naman, so okay lang naman yun. At saka hindi naman ginagamot yun kung mild lang. Kung malaki na, yun, ginagamot na. At saka, syempre, wala naman akong high blood nung time na ako. At super naman ngayon, wala rin akong high blood. So, okay naman, okay rin yung mata ko. Yung ngipin ko, pinaayos ko that time. So, ayun, nakapasa po ako. At saka, doon sa medical na yun, meron din syempre kasama na psychiatric, yung evaluation, kung fit to work ka, syempre. Yun, kung okay yung mind mo para magtrabaho. So, another is, ano ba yung medical pagdating mo sa abroad? Pag nandito ka na sa Saudi, magkaiba po kasi kukuhanan ka lang ng dugo. Lahat na po yun, damay na. Hindi na po whole body check-up na nakaubot-tubad. Ganun lang. Kukuha lang po ng urine, ng stool, x-ray, tapos dugo. Hindi na po chine-check up yung katawan kasi bawal po yun dito. Or hindi po nakasanayan dito kasi updated naman po or high-tech na yung mga gamit, yung kanilang mga medical equipment dito sa Saudi Arabia. So, next naman is info sheet ng POEA. Ano ba yung info sheet? Ito po yung bago po kayo pa-direct hire or pupunta kayo sa agency, nire-required na po ito. Ako po kasi noon, that was 2002, sa pagkakaalam po ng iba, yung 2002, first timer po ako, pero direct hire din. Tapos uwi na po ako 2004, and then pagdating ng 2007, kinuha ulit ako ng aking amo, hindi na first timer, ex-abroad na. So nangailangan na po ako ng info sheet. Yun po ay magmumula sa POEA. Noon po kasi, walk-in. One day lang nakukuha. Pero ewan ko na po ngayon dito, kasi dahil pandemic, nakita ko po na kinukuha na po rin siya sa POEA through online. Application na po ito. So, bakit kailangan ito? Dahil dun po malalaman kung pwede kang mag-abroad. Kung halimbawa, ikaw ay may exit re-entry tapos hindi ka na bumalik. Kung ikaw ay pwede pang bumalik. O kaya ikaw ay nag-exit, cleared ka ba or ganyan, pwede ka pang bumalik sa Saudi. So, ayun, kailangan pong malaman yun. Para hindi rin po kayo magka-problema at yung agency nyo sa pagpaprocess. Yung pala, hindi ka pala pwede, tapos nagpunta ka na sa agency. So, pagdating mo, binilang ka na lahat ng ticket or na document na, di sayang naman yung binayad ng parehong ng amo nyo at ng agency, di ba? Next naman is, siyempre, ito yung mga requirements na kailangan. Pagka meron na po kayong visa is magpasa po kayo ng passport. Yung original. Pero kailangan po photocopy kayo ng mga ilang piraso ng inyong passport for future use. Kasi sa Saudi, hahanapin din yan. Minsan yung ibang amo, hindi po binibigay agad-agad, lalo na pag first time ka dito. Yung ibang amo ayaw ibigay sa tulong or sa mga alalay or sa mga empleyado nila. Yung kayo lang at least tiwala na sila sa kanila ibabalik or after ng unang uwi mo tapos bumalik ka ulit, yun, ipibigay na sa iyo yung iyong passport. So, rest assured din nilang passport, yung iba mo pang documents ay photocopy ka rin. Kasi ako hinanapan ako ng NBI. Ano ba yung mga hinanap sa akin? Yung NBI, cedula, other IDs ko, dahil meron akong SSS. Depende po kasi sa mga agency yan kung anong mga requirements na hinahanap. So, mag-ready lang kayo. For sure, para kung hanapin, maibigay. Pero number 1 po, yung requirements na hinahanap is yung passport, NBI, syempre, at yung mga ibang valid IDs din ninyo. Ayun, meron bang pinifill up ang form? Meron po. Doon sa agency, nagpipill up din po kayo niyan. Kumbaga para siyang by data style.
Bukod pa syempre na magsasubmit ka. Nagsasubmit po ba ito? Nagsasubmit po ba ng biodata or resume sa agency? Opo, nagsasubmit po. Kung kayo ay may natapos na sa inyo, pwedeng ang isubmit nyo ay resume yung tawag o kaya biodata kung undergraduate yon. And then, yung pong usapan ng about employment certificate, meron pong mga agency, kahit direct hire, naghahanap po. Kung depende po kasi sa trabahong papasukan nyo, kung nyari, driver, di ba, hinahanapan na. Yung tawag dito, pero meron namang iba na license lang ng pagiging driver, yung iba employment certificate, depende kasi nga direct hire, pag ikaw na yung nilagay doon, tiwala naman sila na meron kang experience, di ba? Siyempre, kung may lisensya ka, mas maigi. Tapos, i-convert na lang sa bawat driver. Ang hinanap, siyempre, i-convert na lang sa lisensya dun sa Saudi, yung iyong license dito sa Pilipinas. Ayan. Kailangan ma-i-upgrade doon para magamit po ninyo. Kung halimbawa, kayo ay kukuning nurse dito, siyempre, kailangan, kung yung amo nyo gusto ng may experience, di siyempre, magpakita kayo kung ang tumatanggap naman sila ng newly grad, diba? Kasi nga may backer na kayo, yung iba hindi na po nangangailangan. No? Pero as reference, ibigay rin po ninyo. Diba? Kasi plus factor din po sa inyo yun. Next, syempre, diploma or transcript of record. Yung iba, naghahanap po ng ganito na mga amo. Pero since direct hire, dahil tiwala, hindi na po hinahanap. Pero yung iba, nagbibigay rin po. Pero mas maigi nga po na meron kayo. Tapos kung lahat po talaga ng mga documents na binibigay ninyo, number 1 rule, mag-photocopy po kayo. At kung hindi naman kailangan yung original, wag po kayong mag-atribida na ipasa. Kumbaga, kung Xerox lang ibigay. Wag nyo ibigay kasi mahirap po maghanap ng original na copy. Mamaya ma-misplace ng agency. Pero yung passport talagang kailangan, original po yun. Ayun. Saka syempre yung resume, di ba? Original yun. Huwag kayo magpapasa ng pinotocopy. Yung pangit naman, di ba? Next is may nagtatanong, pwede ba ate, naghahanap ba sila ng mga red ribbon documents or hindi na? Yun po ay depende din po sa agency at saka depende din po sa, syempre, sa trabahong papasukan nyo. Kung nangangailangan ng documentation, halimbawa driver, nangangailangan ng documentation, di ipa-document nyo po yun sa DFA. Noon po natatandaan ko parang 150 ang per document. Ng mga papers ko noon ay pina-red ribbon ko as a proof na tawag nito, original po yun. Ito yung nadagdag po na documents, nag-biometric daw po sila. Kasi ako, 2020 and 2007, wala po kaming biometrics. Ayan pong, ibig sabihin ng biometric, lahat po ng ating mga kamay, kailangan po nakatatak yan, thumb mark yan. Lahat po yan. Dito po sa Pilipinas. Tapos sa Saudi, alam ko, meron din po yan. Ganyan, tatak din kayo sa airport. Yan. Dahil requirement na po yan. Noon po, wala po kaming ganon. Pero ang pagkakaalam po ngayon, dito sa kasama ko, kasi kararating lang nila, ilang buwan lang, meron po daw pong ganon. So, yun lang yung pagkakaiba. Tapos, ayan, usapang plane ticket. Sino ba ang magbabayad sa direct hire? Ang amo po, dahil nga po direct hire kayo at tayo, kasama na po ako dito, ay lahat po ng gastusin sa pag-hire sa inyo ay sagot po ng amo. Ayan, sinagot ko na, including ang plane ticket. Pero may mga amo po, dahil malaki po yung binabayaran na sinisingil ng agency, ay ini-exclude nila yung plane ticket. Pero hindi ibig sabihin na kayo ang magbabayad. Kumbaga, yung amo, bumibili na rin ng ticket galing sa lugar na yun at ipinapasa na lang sa iyo through online. Yan. Tapos, syempre, kukunin mo lang naman yung, yung number doon, yung booking reference number, tapos papakita mo lang sa airline. Syempre, ipapakonfirm mo yon doon sa airline ticketing office. Bawa, Saudiya, pupunta ka doon. O kaya, kung saang airline ka, Philippine Airlines, confirm mo na sasakay ka. Yun yung
ginawa ko po noon. Next is PIDOS. Ano ba yung PIDOS? Yung PIDOS po is, pwede po yan kahit wala ka pang ticket. Basta tapos na yung processing at naghihintay ka na ng ticket. O kaya, yun ay kung meron ka ng ticket. Ibig sabihin ng PIDOS is Pre-Departure Orientation Seminar. Ginagawa rin po yan ng mga may direct hire. So, direct hire sa ordinary, meron din pong PIDOS. Ano ba ang nilalaman ng PIDOS? Yun po ay orientation kung ano po yung ine-expect mo at hindi mo ine-expect dun sa bansang pupuntahan mo, katulad po ng Saudi Arabia. Ano po yung mga ano ko lang doon sa PIDOS kasi sa amin kasi isang araw lang, pero hindi ganun din po yata sa mga baguhan na kumbaga brief lang yung kanilang summarization lang po ano. Sana dito sa PIDOS medyo gawin nilang as much as possible. Sana the most is 3 days kasi ang dami po talagang mga tag dito pagdating dito sa Saudi na culture shock, nahihirapang mag-adjust sa lalo na sa kultura ng Saudi, hindi po sanay, kasi umuwi ng Pilipinas. Sana at least 2 days, sana yung PIDOS or 3 days, kasi marami pong pwedeng itakil, pati pagkain, pananamit, hindi lang salita, tuturuan nyo ng Arabic, kasi ang pag-aaral ng Arabic, hindi po pare-pareho yan. Akala nyo isang lengguwahe lang yan, depende po yan, hindi pare-pareho. Kung saang Middle East ka, iba rin po yung, may konting difference din po sila, hindi pare-pareho. So, at as much as possible, sana yung magtuturo yung nakapag-abroad na rin, doon galing sa mismong bansa na yun. Kung sa Saudi siya, di Saudi, naggaling din sa Saudi, kung baka i-mix nyo yung galing sa Bahrain, magkakaiba po yan. Bahrain, itinuro sa Saudi, nagpidos, ganon. Para makatipid yung, di ba, yung sa pagpipidos. So, yun po, yung pagpipidos nga po pala, sagot din ng agency yan. Dahil binayaran na nga po ng amo yung agency, so wala na po kayong babayaran. Ang alam ko dyan, may kasama rin siyang snack or meal kapag ka nagpipidos. Ayun. Pero ewan ko lang dun sa iba, kasi nga, binayaran na. Yung iba naman, pero sa amin kasi nung time na yon kasama po dun sa loob yung snack. Pero nagbaon din ako doon ko rin kinain pagka during break time. Kasi mahaba yung isang buong araw yung PIDOS. Yung time na, during my time. Next is, ano ba yung mga documents needed before flight? Gaya ng nasabi ko, yun yung sinabi ko kanina, diba? Yun yung during processing na hinihingi sa'yo. Pero ito yung bago ka mag-flight. Dahil nga pandemic, nangangailangan ng RT-PCR test at 3 days maximum bago ka mag-flight. And expect mo na matatagalan. Dahil gaya ng mga nakasama ko dito, na bagong dating, inabot ng matagal. Dahil nga, hindi naman dito kasi doon sa Pilipinas, dahil nagkakaroon ng mga delays. Dito kasi in full force na yung airline dito sa Saudi. So sa Philippines nagkakaroon ng problema sa documentations dahil nga ang pandemic and sa plane, sa airline. So expect po ninyo na medyo matatagalan or worse, matatagalan po talaga. Ito po kasi updated na to, kailangan ba ng quarantine sa pagpupunta kayo sa Saudi. Siyempre ngayon, pandemic, kung ang inyong bakuna hindi qualified or doon sa Saudi, magagawa na lang po tayo ng separate about dito sa quarantine. Kung kayo po ay ika-quarantine pa o hindi na patungo sa, kung nandun na kayo sa Saudi, kararating nyo lang, or home quarantine na lang sa inyong amo. So, next time na lang po yun natin tatalakayin dahil medyo may detalyado po iyon. Basta expect na kayo po ay i-quarantine, whether quarantine ng institutional or home quarantine sa inyong amo. Advice ko lang po, habang kayo po ay naghihintay ng inyong processing, magpabakuna na po kayo. Yun po yung mga required dun dito sa Saudi. Yun po yung Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, and AstraZeneca. China or others,
at hindi naman kayo mag-OFW, okay lang po yun. Pero kung dito sa Saudi kasi yun lang po ang tinatanggap. Nasa inyo po kung gusto nyo rin po na magpabakuna ng mga ganon, na hindi po dito kabilang, na hindi po tinatanggap dito for your own protection. Pero pagdating po dito, pagka kayo po ay nandito na, syempre magpababakuna po ulit kayo ng panibago kapag hindi po yun tinanggap. So yun yung tinatawag na parang booster shot, di ba? Iba pa yung booster shot na sinasabi dito sa Saudi Arabia. And ito pa, isa pang nakita kong tanong na laging tinatanong sa akin about usapang agency. Sino daw po ba ang maghahanap ng agency sa Pilipinas? Meron po una, kapag ka may backer na, yung backer po nyo, dahil yung dati niyang agency, kung latest lang yun, ipina-forward po sila. Minsan, yung magiging aplikante, or hindi naman aplikante, yung kinuhang empleyado patungong Saudi, sila na yung naghahanap. Bali, magkatulong yung backer sa kayong empleyado, magiging empleyado. Or yung dati yung amo, ay yung magiging amo nyo, meron na silang tie-up na agency. Yun. Ma'am, meron isang tanong na sinabi sa akin, ma'am, pinapipirma kami ng agreement na wala daw sagutin yung agency dahil direct hire daw po kami. Mali po yun. O ako sa inyo, huwag kayong pumirma. Ipaglaban nyo. Binayaran yung agency na yan ng magiging amo nyo. Siyempre, karapatan nyo na humingi kayo ng protection sa kanya. Although, kapag direct hire po talaga, the most po, lahat ng amo na napupunta sa direct hire ay maayos naman po yung mga amo. Kasi hindi naman kayo ibabakeran ng inyong backer kung yung mapupuntahan nyo is maayos, hindi maayos na amo, diba? Unless kayo ay ipapalit sa kanya. Yan. So, pag may kayo, kung meron kayong makakasama doon, pero kung kayo lang mag-isa, yun, medyo mahirap-hirap yun kahit kayo ang gagawing direct hire. Ida-direct hire kayo, kayong papalit sa kanya. Tapos tanungin nyo kung may ilang mga Pilipino ba doon or may ibang lahi ba doon, diba? Mas maigi kung may Pilipino, at least may makakasama ka. Pwede rin ibang lahi kasi hindi naman porky Pilipino, kasi may mga Pilipino rin namang mga nananalbahay sa kapwa niya Pilipino. Meron yung mga ibang lahi ng babait, mas maganda pa rin kasama. Hindi po pare-pareho. Di porky magkalahi, magka-close, diba? Ginang natutunan ko dito eh. Wala sa dugo yan, wala sa kalahi yan. Minsan nagiging best friend mo pa nga, ibang lahi. Titiisin mo lang yung amoy, ganun, di ba? Mas maganda pa nga kaibiganin yung ibang lahi. So, kaway-kaway yan sa mga OFW, yung ganun yung pananaw. Although, syempre, maganda yun, meron kang kalahi talaga, basta ka-close mo, yun. Pero kung ikaw yung papalit nga, tapos mag-isa ka lang doon, mag-isip-isip ka, mahirap yung direct hire na ganun. Yun ang sinasabi ko talaga. Kasi nga, kaya aalis yung babakheran sa'yo, ikaw yung papalit, kasi nahihirapan na siya. Bakit siya hindi mag-i-stay doon at aalis? Isipin mo, di ba? Ganun lang yun. Or kaya, mag-aasawa na siya, yun. Okay pa yung ganun. Or, merong family matters, ganyan. Pero kung aalis siya, magtataka ka, mag-isip-isip ka, bakit aalis? Di ba? Ibig sabihin, merong issue. Ayaw niya na dun sa amo. Di ba? So, ayan, ito pa, another, sa pagpili po ng agency kung kayong papahanapin ng amo, number 1, ipacheck niyo po sa POAA. Yung status ng recruitment agency na yun. Kahit legal siya, pero i-check nyo kung kailan pa ma-expire yung papel niya. Kung ma-expire na habang nagpa-process kayo, wag na kayo doon, lumipat na kayo. Marami po namang tabi-tabi doon, pero i-check nyo nga rin po yung status. Tapos magtanong kayo doon sa mga applicant doon, wag doon sa mismong agency. Siyempre, sasabihin doon sa agency, maganda to, diba? Doon kayo sa mga nagpa-process na doon, tanungin nyo. Pero pinakamainam, check nyo talaga yung status. Kailangan a year ahead yung status nung pagiging legal. Safe na safe kayo, di ba? Na alam nyo, legal yung agency nagpa-process ng documents nyo kahit direct hire pa kayo.
Yan, meron pa pala akong ipapahabol about documentation ng agency. Tinatanong ano ba yung mga documents na ginagawa ng agency. Actually, hindi na po natin sakop yung ano yung mga processing na, kasi sa kanila yun eh. Basta, ang pagkakaalam ko, nagtatagal kasi nanggagaling pa minsan. Basta meron, unang-una, ipaprocess yan once na merong working visa ka na. Siyempre, doon ka pa magpapasa ng passport and your documents. Ngayon, nagtatagal yung kasi, papasa pa yun dyan sa embassy dito, embassy sa Saudi Arabia, Saudi Embassy, tapos syempre, ipo-forward na naman dito. Ganun lang. So, nagtatagal. Depende sa working days nila, kung gaano katagal yun, i-back and forth na mailagay dito. Ayun. Tapos, syempre, may contract pa, contract signing, ayan. And, yun po pala, kailangan bang yung inyong pipirmahan, kailangan pong basahin yung maigi yun ha. Tapos, meron naman pong English at Arabic doon sa magkabilang side. So, yun po, ipapotocopy nyo. It's a must na ipotocopy nyo, humingi kayo ng kopya. Nung pirmahan nyo, basahin nyo maigi bago nyo pirmahan. Kasi pag direct hire, sinasabi na ilan yung member ng family. Lesson din yun sa iba na hindi masyadong excited. Pero, yung expectation versus reality, kailangan talaga basahin lahat ng mga pinipirmahan, di ba? Kung saan nakatira, baka mamaya, tapos contact number, yan. Sahod, iba, day off, pero wag kang yung umasal. Talagang, hindi off, hindi po nasusunod dyan. Nasa amo na lang kung bibigyan ka ng hours, o sabihin, ilang oras na paglabas. Yun. Importante, sahuran ka. Kung madilig ng ilang, kasi dito, dalawang klase ang sahod, merong sumasahod ng Arabic, merong sumasahod ng English. Alin sa dalawa dyan kung ano ang i-implement ng amo mo. Ayan. So, ayan po mga kasmores. Ano pa ba yung mga gusto nating dagdag na kaalaman or tanong na pwede natin pang sagutin? Ayan mga kasmorgs, ito po ang inyong Ate Mars. Maraming pong salamat. Kung po sa nag-subscribe na, hindi pa po nag-subscribe ng aking channel, pindutin lang po yung all para updated kayo sa aking mga vlogs. So yun lang po, maraming salamat po. God bless everyone. Mama, syukran katir mga kasmorgs. See you in my next vlog, mama. Masalama.